Nang mangyari ang Yolanda, buong mundo ang napanganga. At nanlambot sa bagsik ng climate change. Pasimula pa lang daw ito. Dahil sa umiinit na temperature ng daigdig, natutunaw ang yelo sa Antarctica at pinatataas ng mga tunaw na yelo ang level ng dagat. Lahat ng major coastal cities ng mundo ay nanganganib na bahain. Sabi ng mga environmentalists, tigilan na natin ang pang-aabuso sa kalikasan. Habang ang mga ibang eksperto ay pinaghahandaan naman ang magiging epekto ng accelerated sea level rise. May plano na ang mga engineers sa New York, London at ibang major cities. Paano kaya tayo dito sa Pilipinas? Nasabi ng mga eksperto ay kasama sa mga high risk o pinaka-nanganganib. Maabante na po ang dagat. May magagawa ba tayo para makaahon? Accelerated sea level rise ang pag-uusapan natin. Pero ito tayo sa Sagada, 5,000 feet above sea level. Dito kasi makikita ang isang ebidensya na minsan isa sa pinakamataas na lugar sa buong Pilipinas, minsan itong lubog sa tubig. Nagkalat sa Sagada ang mga ebidensyang dating nakalubog sa dagat ang mga bundok na ito. Ang ebidensyang yan ay mga limestone rocks. Nabubuo lamang ang limestone o apog sa ilalim ng dagat. Maraming teorya kung bakit meron ito sa Sagada na 4,900 feet ang taas mula sa dagat. Ang pinaka-credible na paliwanag, itinulak ang mga batong ito mula sa ilalim ng dagat ng napakalakas na lindol o volcanic eruption. Pinasok namin ang Sumaging Cave para sa isa pang ebidensyang dating underwater ang Sagada. The more water, the more yung mga nakikita niyo mga puting bato sa loob ng kuweba, yun yung mga limestones. Pero ang pinasok natin dito sa kuweba at ang nakakaintriga ay dito matatagpuan din ang mga fossils ng seashells. Dating underwater ang Sagada, hindi dahil umabot ng 5,000 feet ang dagat mula sa kasalukuyang level nito. Daan-daang libong taon nang nakakaraan bago pa siguro nagkatao sa mundo nang mabuo ang Pilipinas sa kombinasyon ng volcanic eruption at tectonic movements. Mula sa dagat nagsulputan ng 7,100 islands natin. Nakikita natin na yung ating bayan na Pilipinas ay maraming mga bato na nanggaling o hango sa mga bato na nagmula sa ilalim ng dagat. At dahil ang ating mundo ay buhay, no, ito ay tumaas unti-unti at yung mga dating nasa ilalim ng dagat ay makikita natin ngayon na nasa bundok at mga kalupaan. At itong mga batong to ay merong mga corals minsan at merong mga ebidensya na dati tayong nasa ilalim ng dagat. Si Dr. Mahar Lagmay ang hepe ng Project NOAA. Siya ang pinaka-eksperto ng gobyerno sa climate change.
dahil sa mga geological processes ay tumaas ang nasa ilalim dati ng dagat at pumangibabaw sa surface ng tubig dagat at nagkaroon tayo ng titirhan at ang pangalan nito ay Pilipinas. Lumabas sa pag-aaral ng Intergovernmental Panel on Climate Change noong 2007 na ang Cordillera Region lamang kung saan kabilang ang Sagada ang ligtas sa accelerated sea level rise. Labinlima sa 16 na regions sa Pilipinas di umano ang maapektuhan ng tumataas na level ng dagat pagdating ng taong 2100. Hindi nito ibig sabihin na lulubog ang lahat at Cordillera lang ang matitira. Pero papasukin at kakainin ng dagat ang mga coastal areas kung saan makikita ang mga sentro ng ating populasyon. Ano nga ba ang kinalaman ng global warming sa pagtaas ng sea level? Una, tinutunaw nito ang polar ice caps, glaciers at ice sheets, yung mga tipak-tipak at bundok-bundok ng yelo na makikita sa mga dulo at kanto ng daigdig. Sinukat ng mga eksperto ang volume ng yelo sa Antarctica at Greenland. Pag natunaw daw ang lahat ng ito at napunta sa dagat, tataas ang sea level ng 230 feet o katumbas ng isang 4-story building. Isa pang epekto ng tumataas na temperature ng daigdig ang tinatawag na thermal expansion. So kapag umiinit ang ating karagatan, umiinit ang atmosphere natin, no? Dahil sa paglagay natin ng iba-ibang mga gases sa atmosphere, no? So kumbaga yung init ng araw ay natatrap sa ating atmosphere at umiinit ang ating atmosphere. Yung tinatawag nilang global warming. At isang consequence nito ay ang pagtunaw ng yelo sa North Pole at saka sa South Pole, no? At kapag natunaw yung malaking mga tipak na yelo na yan, pupunta yung tubig sa karagatan at yung karagatan ay tataas ang sea level. At yung mga coastal areas ng maraming bansa, no? Kasama na dito ang Pilipinas, ay pwedeng umangat. Iba-iba yung mga level ng pag-increase, pero siguro on average, pwede natin ilagay sa 3 to 4 millimeters per year. Hindi ito pantay-pantay sa lahat ng lugar. Mas mataas sa Pilipinas, 5.8 millimeters a year o halos doble. Kaya nga kasama ang Pilipinas sa listahan ng pinakadelikado. Kasabay ng pagtaas ng sea level ay ang paglubog naman ng lupa sa ilang bahagi ng bansa. Ground subsidence ang tawag dito. At gaya ng global warming, tao din ang may kagagawan nito. Sa Navotas kami sunod, dinala ng aming dokumentaryo. Ang bayan na naging kabuhayan ng dagat ay unting-unting kinakain at lumulubog sa dagat. So it actually complicates things. Yes, the sea level is definitely rising, but in this barangay here in Navotas, Actually, the land is sinking and the sea level is rising at a much slower rate than the land is sinking. So you have a double problem. Can lead to the red Kakaibang algal misyon bloom, ang which nagdala poisons kay everything. Father Pedro Walpole sa Navotas. Ang paring Jesuita na tubong United Kingdom ay dalubhasa din sa larangan ng hydrology experience and knowledge of all of o yung pag-aaral sa galaw ng tubig at dagat.
Interesado siya sa sea level rise, hindi lang dahil sa koneksyon nito sa global warming, kundi dahil sa epekto nito sa mga mahihirap na komunidad na pinaglilingkuran ng mga misyonaryong gaya niya. Hindi na mapipigilan ang abante ng dagat. Umiinit ang temperature, kumakapal ang dagat, tumataas ang sea level. Bahagi na daw ito ng takbo at ikot ng mundo. Ang problema, sabi ni Father Pedro Walpole, ay maraming tao ang nakatira sa mga delikadong lugar. Must be hundreds, thousands of people living on these areas where if you get a meter rise in water, that's going to extend for 5-10 kilometers inland. And so this is how in the Philippines we have a figure at the moment of 13-14 million people that will be affected by that aspect of sea level change that is sea level rise. In many of these areas you can go for 10 kilometers and you'll only get a rise of 1 meter in land height, which means if the water rises for a meter, it can travel for how 10 kilometers, For 10 if that's kilometers. what the area is. Ang malupit pa sa kaso ng Navotas ay unti-unti pang lumulubog ang lupa. Kung ang sea level rise, milimetro lang, ang ground subsidence kung tawagin, ay nasa metro-metro na ang sukatan. Ang mga coastal areas kasi gaya ng Navotas ay tinatawag na alluvial o binubuo ng buhangin, putik at malambot na lupang dagat. Back to the land is sinking. Yeah. Why? The land is sinking because this is unconsolidated soil. It's not soil as in the mountains. Buhangin to? It's parang buhangin. It's segregated particles of soil that do not have the chemical bonding. It's loosely scattered material na talagang bunganga yung ilog sa estuary. Sa ilang bahagi ng Metro Manila, nasa kalahating metro bawat taon ang paglubog ng lupa. Itinuro sa amin ni Father Walpole ang epekto ng ground subsidence sa isang resettlement site sa Navotas. To drink, Irrigation. for irrigation of the pens, all sorts of very poorly orchestrated water management. We have no measure on this, so we don't understand how our aquifers are sinking, and the land is sinking with it. So the biggest problem here is the water extraction, the non-consolidation of the material, and then the effect of flood waters, flash floods when they come through, because they pick a lot of this material up and Mas kinakalat niya. Yeah. Mas kinakalat niya. 11 sa 14 na barangay ng Navotas ay delikado sa pinagsamang sea level rise at ground subsidence. Sanay na sa baha ang Navotas, mga dike ang first line of defense laban sa high tide at bagyo. Pag bumaha naman, paanda rin lang ang mga pumping stations, bumababa na ang tubig. Pero noong bagyong Pedring noong 2011, pambihirang pagbaha ang naranasan ng Navotas. First time nung time na yun na nag-overflow yung mga dikes eh. So may ibang dikes kasi na part nung Kamanava, yung height nun 12.6 meters. So first time nag-overflow, tsaka may mga bumigay na dike. So yung time na yun, pumasok galing sa river yung tubig, tapos pumasok pa galing dagat. Dahil surrounded tayo ng Manila Bay, tsaka yung river eh. Pero usually naman, pag umuulan lang, as long as na tumatakbo yung mga pumping stations natin, so kaya naman natin i-pump out yung water. So ang ginagawa naming solution dito, well, ginagaya lang natin yung solution na ginawa sa Holland, sa Rotterdam, yung paglagay ng mga dikes. So along the river, kompleto na yung dikes natin, except yung mga lumang dikes na nagawa mga 10 years ago. Ang ginagawa natin yun, tinataasan natin, tsaka pinapatibayan. Kung hindi na talaga mapipigilan pa ang pagpasok ng tubig, naiisip na tuloy ni Mayor Chaco na baka mas mabuti na lang
huwag na itong labanan. Kasi yung high tide naman, pag low tide na, lalabas rin yung tubig. So, ang importante lang habang high tide siya, pag pumasok yung tubig, merong ways na para pwede kang umikot at hindi ma-hamper yung business activities. Floating cities. Noah's Ark in the Bible. Just like building ships and boats, just anchor them. Parang when you anchor a boat, you anchor it so it doesn't get carried away by the floods. Nasa front line ng accelerated sea level rise ang ating coastal areas. Si Architect June Palafox ang lumilitaw ngayon na propeta laban sa disaster at kalamidad. Mahusay na urban planning lang daw ang katapat ng tumitinding pagbaha. Floating cities. Noah's Ark in the Bible. Just like building ships and boats, just anchor them. Parang when you anchor a boat, you anchor it so it doesn't get carried away by the floods. But the other ones, better still, parang silong ng mga bahay nung araw. Look at the houses of the Badjaus. They are building higher than the high tide. Yung lahat ng building, iangat mo na lang. Ganito proposal natin sa San Juan sa mga Nagawa na rin binabahay niya ng lugar. plano at disenyo ang bagong Navotas City. Kahit bumabaha, hindi naman kailangan maperwisyo ang pamumuhay ng mga tao. So there was a proposal long before we came in as planners to do an island Navotas. The island Navotas, it can be reclamation, it can be a floating city, or it can be a city on stilts. Which is more advantageous and more environment friendly? Reclaim or you float? Maaring panlaban din daw sa accelerated sea level rise ang reclamation. Unlike the other reclamation, it's not attached to the mainland. There should be a waterway in between as wide as the Pasig River, so that even the fishermen can still have this waterway to do their. It doesn't disturb the fishing industry, and that could be a possibility whether it's reclaimed, floating, or on stilts. So there are three options that I can think of. Para lang mabilis yung work, ginawa natin muna siyang standard design na roofing. Ito na yung Isa pang arkitekto ang nakaisip ng simpleng panlaban sa baha. Napapatent na ni Edelberto Morcilla ang kanyang floating house. nag-start ako mag-research on floating houses. Kasi nga, sabi ko, possible sigurong gumawa ng mga floating structures. Dahil nga napaka-expensive ng gagawing mga mitigation. One can say this is just merely projections. But if It's an outlier. That's what's important. Bagamat naniniwala si Ian Yang, isang coastal resource specialist na naka-assign sa Maynila, na matagal-tagal pa bagong masasabing lulubog na ang Maynila. What do we know, Ian, about rising sea levels? Well, at the moment we talk about projections of rising sea levels. And the IPCC, the Intergovernmental Panel for Climate Change, are the ones who make these projections. And currently they're at about 0.86 millimeters a year, which equates to about 86 centimeters in 100 years. So you're not looking at very dramatic sea level rises. That is the upper level of the estimations. So that's worst case scenario we're talking about, is 86 centimeters. So you're basically saying it's nothing to be really alarmed about. Not really at the moment. I mean, in the long term, it will definitely pose some issues to coastal areas. Pero ngayon pa lang ay nararamdaman na natin ang epekto ng sea level rise dahil sa tipo ng bagyong dumarating sa Pilipinas. Hindi lang sa tumataas na sea level nanganganib ang mga bayan ng Bacoor, Noveleta at Kawit sa Cavite. Lumulubog din ang lupa dito ng mas mabilis pa sa pagtaas ng dagat. Ang sea rise na 5 milimetro lang kada taon ay tinatapatan ng hanggang kalahating metro na paglubog ng lupa. Gaya ng maraming bayan sa Pilipinas,
sa coastal areas na gawa sa alluvial o mabuhanging lupa, nakatayo ang Bacoor, Noveleta at Kawit. Kung sa Navotas nakita natin na mga dike ang panlaban sa umaabanteng dagat, dito sa Cavite, mga bakawan ang first line of defense. Sa tulong po ng mga bakawan na to, sa tulong po ng mga mangrove, halos hanggang dito na lang po yung mga tubig, nababasag na po nila at nahaharangan. Mga bakawan din ang nagligtas sa bayan ng MacArthur sa Eastern Samar mula sa bagyong Yolanda. Dinalaw ng News 5 ang bayang ito matapos ang bagyo. Binayo din naman ang MacArthur ng parehong malalakas na hangin na sumira sa katabing bayan ng Gian. Pero binasag ng mga bakawan ang hampas ng hangin at storm surge. Nakikita naman namin yung alon dyan na sintaas ng Anahaw Island na yan. Kaya pag bago na makarating dito, medyo mahina na. Kung mahirap isiping nanganganib ang ating coastal area sa paunti-unting pagtaas ng dagat, kailangan lang natin balikan ang nakaraan. Once upon a time, nakalubog sa dagat ang Sagada. Yan lang ang tanging paliwanag kung bakit nagkalat dito ang mga limestone rocks at kung bakit may mga fossils and seashells sa kuweba na Sumaging. Kung malabong umakyat ng 5,000 feet ang tubig noong araw, hindi malayong nagsanib lamang ang iba't ibang puwersa ng kalikasan para itulak pataas ang dating nasa ilalim ng dagat. You've studied the ocean. Yes. Sagada, curious, it's one of the highest points in this country. And yet there's a formation there that shows some shell life or relics or artifacts of shell. Long time ago, the Philippines was predominantly underwater when sea levels were much higher and lots of this uplift process had not happened. And the volcanic creation of the islands had not commenced yet. So these corals are seen in these elevated areas because of this uplift process, which is the shifting of land upward. Now at the time, the sea level would have been higher as well. So this uplift coupled with a decrease in sea level is why you see these coral formations and limestone formations at such altitudes nowadays. Buhay ang ating planeta. Gumagalaw, humihinga. Ang kaibahan ay di gaya noong unang panahon, maraming tao ngayon ang maapektuhan. At pinalala pa ng climate change na kagagawan din naman ng tao ang kaligtasan ng tao. Crises create opportunities, but the opportunities are not always there. And we're getting known to be a country that missed all the opportunities. Disaster is a built-in reality that if we learn to unpack and understand, we see it's in the design of the city or how people are organized. Disaster is not a freak event. Yeah? Disasters are built in the design, and so we have to redesign. Minsan nang lumubog at lumutang ang Pilipinas mula sa dagat. At nagbabago pa rin ang anyo ng ating mga isla. Hindi man natin maramdaman ang paunting-unting taas ng seawater level, ay dapat ngayon pa lang simulan na natin paghahanda. At kahit paano ay unti-unti na rin natin baguhin ang ating pamumuhay.